lakas ng beat, bumabalik ka pa rin. Lingon sa isip, di ka maalis kahit anong gawin ko. Ikaw pa rin ang hirit, nasa likod ng ilaw, nasa gitna ng usok. Pag tumutunog na yung bas, puso Alam niyo po, I must admit, I was really taken aback with what Sebastian Duterte said in his video, no? Sabi niya, isa lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. I watched it for several times and honestly, it was really disturbing. Nakakabahala po. Kasi let's not downplay it. Words like that, especially coming from someone in power, hindi lang po yan basta ekspresyon ng galit. They carry weight. Nakaka-impluwensya po yan ng thinking ng tao. And at its worst, it can be interpreted as a call to violence. At dapat doon pa lang po naaalarma na tayo. Pero parang hindi ganun yung nangyari, no? Parang natuwa pa yung mga DDS. So the question is simple. Para saan yung paghingi mo ng ulo ni Bongbong Marcos? Power? Control? And revenge? Kasi kung doon na po papunta yung politika natin, this is no longer about governance. This is about domination. At dangerous po yun. That is the kind of leadership na hindi po nagbibuild ng bansa, but instead it destabilizes it. At hindi naman po ito nagsimula lang ngayon. We've seen the pattern even before from FPRRD pa. He publicly mocked God, calling him stupid. And he openly encouraged violent rhetoric, di po ba, in the name of fighting crimes. And his associations po sa mga criminals and alleged drug lords na question na rin sa Senate hearings at sa public discourse. So, palagay ko, alam nyo naman po yan. Hindi po ito isolated incidents. Pattern na po ito ng family niya. Then you hear statements like, kapag ako namatay, patayin nyo si Bongbong Marcos. Well, at that point, siguro kailangan na rin nating mag-isip, huminto, mag-pause, because leadership is not just about policies. It's about the tone that you set for the entire nation. So kung ang tono ay galit, paghihigante at dahas, then that becomes the culture. Yan na po yung kakamulatan ng mga susunod pa nating henerasyon. Diyan na po sila mamumulat. Yun po ba yung gusto nyo? At ngayon po nakikita na natin yung effect, di ba? Yung relentless attacks, especially kay President Bongbong Marcos. Nakita nyo naman po na sa halip na makita natin yung accomplishments ng administration na ito, mas nakafocus tayo doon sa mga fabricated stories on a personal level at mga pagdurog sa pagkatao niya. And it's sad kasi wala na tayong time to appreciate yung accomplishments ng administration. At baka sabihin nyo na naman, wala. Meron po, magsaliksik lang kayo. Huwag kayong masyadong nakalin dun sa mga false claims o mga fabricated stories para makita ninyo kung ano yung mga talagang nangyayari sa bansa natin. Ano po? Kay Leni Robredo, hindi pa man siya nagde-declare ng candidacy niya pero dinudurog na po yung kanyang credibility. Si Risa Hontiveros, si Bam Aquino. So, lumalabas na lahat ng pwedeng maging alternative, tina-target na. So, dinidiscredit, binabato ng kung ano-anong narratives. So, yan po yung nangyayari. At some point, we have to ask ourselves, healthy pa ba to? Or destabilization na lang talaga to? Kasi kapag puro po ingay na lang, fake stories, exaggerated claims, constant outrage yung nangyayari, people stop knowing what is true. At kapag hindi mo na alam kung ano yung totoo, mas madali ka nang mamamanipulate. Nakakatakot na po yun. Okay? Because democracy depends on informed citizens. Hindi po confused na citizens, hindi po divided na citizens. At ito pa po yung mas masakit. Dati naman po, mas malinaw po sa atin kung ano po yung tama at mali. Hindi po ba? We used to say mali yan. Kahit sino pa yan, pag mali yan, mali yan. We valued decency, we valued restraint, we valued respect, lalo na po sa pananampalataya o sa ating mga faith. Pero ngayon, ano pong nangyari? Parang normal na lang lahat-lahat na
pambabastos sa salita ng Diyos, even statements against God, mocking God, against institutions, against priests, against basic human dignity. So parang tinatanggap na lang po natin yung lahat, and I have to ask you, lalo na po sa may mga parehong paniniwala sa family na yan, ito po ba talaga yung klase ng mga leader na gusto ninyong ipagtanggol? Kasi hindi na po ito tungkol sa pagiging pro o anti o kahit sino. Well, this is about standards. Kasi po, kapag kinondisyon natin ang sarili natin na kaya naman nating i-justify lahat, tanggapin na natin lahat, every statement, every action, every alliance, kahit bastos, kahit masama, kahit bayolente, unti-unti po nawawala yung kakayahan nating makaramdam ng mali. At kapag dumating na tayo sa punto na kahit mali, kaya na nating ipagtanggol at marami sa atin nasa puntong yan na, hindi na po yan politika. That is the moment that we start losing ourselves as a nation. Kaya po ang tamang tanong, hindi na lang sino ba talaga yung gusto mong maging leader. Pero ang tamang tanong ngayon ay ano pa ba yung kaya mong tiisin? Ano pa yung kaya mong i-justify? Bago mo masabing sobra na. Kasi po, kapag dumating tayo sa punto na wala ng sobra, natanggap mo na lahat, doon na nagsisimula yung tunay na pagbagsak ng isang bansa. Hindi pagiging pro yung problema po dito. Kung hindi, kung hanggang saan pa po tayo pipikit at hanggang kailan natin ipipikit yung mata natin at tatakpan yung tenga natin para sa mali. Ikaw pa rin ang linya ng hangin, parang kulang ang gabi kung wala ang iyong anino. Kahit sabihin kung tapos na, bumabalik pa rin ang bago at lumakong ikot. Oh baby, sa bawat pitik ng drum, ikaw ang multo na di mapatid-patid sa rumble ng sound. Kahit gusto kong kalimutan, di mapigil ang isip. Pagdating ng beat drop, ikaw pa rin ang sumisilip. Lingon sa isip, sa club tayo yung mahataw. Kahit pasak ang puso, sasayaw ko pa rin nilalaw. Lingon sa isip, huwag nang magkunwari. Sa gitna ng dilim, ikaw pa rin ang hinahanap ko, baby. Lingon sa isip, pulso'y bumibilis. Sa bawat ilaw ng club, pangalan mo ang tumitikis. Lingon sa magsara ang gabi, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako'y nandito at buhay pa rin. Saraw ng alak, kalat ang alaala, pero pag tumitig ang kisame, ikaw ang biglang nagliliwanag sa gunita. Hindi ko na kailangang magsinungaling kahit sa ingay ng party. Ikaw pa rin ang tahimik kong hinahanap sa panaginip. Kaso ngayon iba na ang takbo, pero may pati sa'kin na gusto pa rin sumabay sa'yo. Kung magbalik ka man, di na ako pareho, pero sa beat ng gabi, ikaw pa rin ang gusto kong kanto. Drop the lights, drop the pain, sa gitna ng crowd, pangalan mo pa rin ang refrain. Kung may sugat man, di na to itatago, isasayaw ko na lang to hanggang magsabing okay ako. Lingon sa isip, sa club tayo yung mahataw. Kahit wasak ang puso, sasayaw ko pa rin nilalaw. Lingon sa isip, huwag nang magkunwari. Sa gitna ng dilim, ikaw pa rin ang hinahanap ko, baby. Lingon sa isip, pulso'y bumibilis. Sa bawat ilaw ng club, pangalan mo ang tumimitis. Lingon sa isip, hanggang magsara ang gabi, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako'y nandito at buhay pa rin.